Welcome back to our channel, kung saan tinatalakay natin ang pinakabago at pinakaimportanteng balita tungkol sa modernisasyon ng ating sandatahang lakas. Ngayon araw, pag-uusapan natin ang isang makabagong paraan ng pagsasanay ng Philippine Army, ang intensive FPV drone training na sabay isinasagawa para sa parehong reservists at active personnel. Sa isang malawak na training ground, maaga pa lang ay abala na ang mga sundalo sa pag-set up ng kanilang kagamitan. May mga mesa na puno ng batteries, controllers, at maliliit ngunit high-performance na FPV drones. Sa paligid, makikita ang ilang obstacle structures na maglilingkod bilang practice course. Ang mga instruktor, parehong mula sa active at reserve units, ay naghahanda ng lesson plan para sa araw. Layunin ng programang ito na gawing proficient ang bawat trainee, mula basic handling hanggang complex tactical maneuvers, para mas maging handa sa surveillance, reconnaissance, at quick response missions. Pero bago tayo magsimula, tandaan natin na ang matatag na Pilipinas ay hindi lang nabubuo sa lakas militar, kundi sa maayos na pamahalaan, paglaban sa korupsyon, pagtanggi sa political fanaticism, at pagsugpo sa fake news. Mahalaga yan para sa tunay na seguridad at katatagan ng bansa. Bakit FPV drone training? Sa modernong military operations, napakahalaga ng real-time intelligence at rapid situational awareness. Ang FPV drones, o first-person view drones, ay nagbibigay ng perspective na parang nasa mismong loob ng aircraft ang operator. Sa pamamagitan ng goggles at live video feed, mas nakikita ng piloto ang detalyado at mabilis na galaw sa field. Para sa Philippine Army, hindi lang ito pang exhibition o hobby. Ang teknolohiyang ito ay pwedeng gamitin sa reconnaissance mission sa conflict areas, monitoring sa disaster zones, at maging sa search and rescue operations. Kaya naman nagpasya ang Army na i-integrate ang FPV drone training hindi lang sa active duty personnel, kundi pati sa reservists. Ang mga reservists, kahit hindi araw-araw nasa duty, ay maaaring i-deploy kapag kinakailangan, kaya't dapat ay may sapat silang kakayahan sa paggamit ng makabagong kagamitan gaya nito. Ang intensive training program ay idinisenyo para tiyakin na parehong grupo ay may parehong standard ng kasanayan at disiplina. Sa unang bahagi ng training day, nakatutok ang lahat sa equipment orientation. Bawat trainee ay binibigyan ng standard FPV drone kit, isang mid-range racing-style drone, remote control transmitter, FPV goggles, at set ng batteries. Ang mga instruktor ay nagde-demonstrate muna ng proper pre-flight check. Tinuturuan ang trainees na i-assess ang kondisyon ng propellers, e-check ang battery voltage, at siguraduhin maayos ang video transmission link. Para sa Army, mahalaga ang reliability, ang kahit maliit na technical failure ay pwedeng magresulta sa mission failure sa totoong operasyon. Habang ipinapakita ng instruktor ang tamang pag-calibrate ng controller sticks at pag-set ng flight modes, ang mga trainees ay nakikinig ng mabuti. May mga nakatala sa maliit na notebook, may ilan namang nagre-record ng instructions gamit ang phone para sa personal review. Kasama rin sa orientation ang pag-aaral sa radio frequencies. Dahil sabay-sabay ang operasyon ng maraming drones, tinuturo kung paano iwasan ang signal interference at paano magpalit ng channels kung kinakailangan. Sa ganitong paraan, nasasanay sila sa real-world scenario kung saan maraming assets ang gumagalaw sabay-sabay. Bago magsimula sa actual flight, may safety briefing din, mula sa tamang altitude limits hanggang sa emergency landing procedures. Maging active o reserve personnel man, pantay ang expectation sa level ng professionalism at adherence sa protocols. Pagkatapos ng orientation, lumipat ang grupo sa open field para sa basic flight exercises. Dito unang mararanasan ng mga trainees ang FPV flying gamit ang goggles. Unang drill, basic take-off and hover. Bawat isa ay may designated zone kung saan sila magta-take off. Layunin ay makuha ang stable hover sa loob ng 30 seconds nang hindi umaalis sa assigned area. Pangalawang drill, controlled forward flight at gradual turns. Ginagamit dito ang low-speed mode para masanay ang kamay sa gentle stick movements. Sa FPV view, mabilis lumitaw ang mga obstacles kaya mahalagang matutong mag-react ng tama. Pangatlong drill, figure 8 maneuver. Layunin nito ay sanayin ang spatial awareness at orientation sa loob ng FPV goggles.
May markers sa lupa para magsilbing turning points, at kailangan ng trainee na tapusin ang pattern ng walang collision o paglabas sa boundary. Habang nagsasagawa ng drills, may spotters na kasama ang bawat trainee para magbigay ng feedback. Ang mga instruktor ay pumupuri kapag maganda ang execution, ngunit hindi rin nag-aatubiling magbigay ng corrections. Sa huling bahagi ng basic training, may simpleng time trial para masukat ang progress. Kahit friendly competition lang ito, may pressure na rin dahil alam ng bawat isa na performance nila ay near record para sa evaluation. Sa sumunod na araw, pumasok na ang advanced phase ng training. Dito, mas pinapabilis ang drone at mas komplikado ang ruta. Una ay ang obstacle navigation. May setup na may iba't ibang taas ng hoops, zigzag gates, at tight corridors na kailangang liparin. Layunin ay masanay ang piloto sa mabilis na pagbabago ng altitude at direksyon. Ikalawa ay low altitude reconnaissance simulation. Ginagamit ang pre-built mock urban environment na may mga gusali at alleyways. Kailangan ng trainee na mag-navigate sa makitid na espasyo habang nagtatransmit ng live video feed sa command tent. Ikatlo ay cooperative mission drills. Pinagpapartner ang active at reserve personnel para magpatakbo ng dalawang drones ng sabay. Isa ang nagsisilbing scout, habang ang isa naman ay support o overwatch. Dito nasusubok ang communication skills at coordination sa real time. Kasama rin sa advanced phase ang simulation ng drone deployment mula sa moving vehicle. Nasa loob ng military truck ang piloto, at kailangan niyang magpalipad ng drone habang gumagalaw ang sasakyan. Mahalaga ito para sa rapid response operations. Ang bawat drill ay inuulit hanggang maging instinctive ang responses ng piloto. Pagkatapos ng bawat session, may debriefing kung saan i-review ang flight footage para makita ang strengths at areas for improvement. Bago matapos ang training program, may final assessment na idinisenyo para pagsamahin lahat ng natutunan. Ang setup ay parang mini operation. May simulated mission briefing kung saan ibinibigay ang objectives, scout ang isang target area, i-identify ang markers, at i-transmit ang coordinates pabalik sa command post. Ang field exercise ay ginaganap sa mixed terrain, may open fields, wooded areas, at mock structures. May time limit, kaya kailangan magdesisyon ng mabilis ang mga piloto. May mga threat zones na minamarkahan para sanayin ang mga trainee na umiwas sa danger areas habang on mission. Kapag nakumpleto ang objectives, bumabalik ang drone sa extraction point para sa safe landing. Agad na sinusuri ang performance gamit ang flight logs at video recordings. Parehong active at reserve personnel ang sumasailalim sa parehong assessment standards. Sa huli, ang mga pumapasa ay tumatanggap ng Certificate of Proficiency sa FPV Drone Operations, isang dokumentong magpapatunay na handa silang e-deploy kung kinakailangan. Ang intensive FPV drone training ng Philippine Army ay patunay na seryoso ang hukbong sandatahan sa pagyakap sa makabagong teknolohiya. Sa pamamagitan ng pagsasanay na sabay para sa active at reserve personnel, natitiyak na iisa ang standard ng kahandaan, hindi mahalaga kung sino ang nasa full-time service o tinatawag lang kapag kailangan. Sa panahong mabilis ang pagbabago ng modern warfare at disaster response requirements, mahalaga ang ganitong klase ng inisyatiba. Hindi lang ito simpleng pagpapalipad ng drone, ito ay pagsasanay na naglalayong magbigay ng strategic advantage at magligtas ng buhay sa totoong operasyon.